nag-uulan na sa iba't ibang bahagi ng bansa, uulanin naman umano ng kaso ang mga sangkot na kongresista at kontraktor sa mga maanumalyang flood control project. Ayon sa Office of the Ombudsman, nagbabalik si Gab Villegas. Uulanin ng kaso ngayong linggo ang mga kongresista at kontraktor na sangkot sa mga maanumalyang flood control project ayon yan sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, higit sa 8 ang sasampahan ng kaso at inaasahan na magtutuloy-tuloy ang pagsasampa ng kaso sa iba pang mga sangkot sa mga susunod na linggo. Gagawin namang state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kaso na may kinalaman sa flood control scandal. Mahalagaan niya ang mga nalalaman ni Bonoan para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian sa flood control. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Samantala, nakatakda na masampahan ng kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ito ay kaugnay ng umano'y 75 million pesos na kanyang tinanggap na campaign donation noong 2025 elections. Itinanggi ni Remulla na binabawasan nito ang mga senador na nasa minorya para hindi makaboto sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy. Maliban kay Marcoleta, maharap rin sa kaparehong kaso sina dating Representative Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.